At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay itong, ay nako, yung hindi pagpirma ni Senate President Chis Escudero diyan sa contempt order na ginanap diyan sa Senado during hearing kahapon. Ano ba? Charot. May babasahin ako sa inyo isang article ng Net25 sa Eagle FM 95.5. Ayan ho. Special Envoy Lacanilaw pinalaya ng Senado, contempt order tinabla ni Escudero. Ayan ho. Musta naman yan? Dismayado nga daw itong si Senadora Amy Marcos, no? Dahil nga inamin niya na mapanganib ang naging desisyon ni Chis Escudero dahil magiging terribleng president o masundan pa itong ginawa na ito ni Escudero. Ayan ho. Para sa senador, insulto din ito sa Senate Committee on Foreign Relations at sa integridad ng Senado ayon sa kay Amy Marcos. Giit pa ni Amy Marcos na wala ng saysay ang investigasyon ng Senado dahil sa hayagan na pagbaliwala ni Escudero sa otoridad ng Senado. Ayon kay Amy Marcos, hindi na niya kailangan paalalahanan si Escudero na ang contempt power ng Senado ay nakasandig sa self-preservation ng institusyon ayon dito kay Amy Marcos. Ayan ho. Bakit kaya? Kasi ang reason naman ni Escudero dito, guys, kailangan daw may due process, sabi ka ni Chis Escudero. Ayan ho. So ewan ko anong klaseng due process ang sinasabi ni Chis Escudero dito, no? Ayan. O talagang anak ko, nagpapahalata ha. Unlike sa Kamara, 'di ba? Sa mababang kapulungan, although magkaiba sila ng panuntunan ng Senado, pagka nila ay sinabi nilang contempt talaga. 'Di ba? Sa Senado, awang ko, bakit parang tila? Parang hinarang naman ito ni Escudero ang nasabing contempt order na ibinaba ni Bato at ng committee ni Amy Marcos. Ayan ho. At sinabi pa nga ni Chis Escudero na wag daw gamitin ang Senado para sa personal na interest, lalo pa sa political agenda. Political interest ni Amy Marcos, sabi nga ni Chis Escudero. Pero teka, ano pa pala ang silbi ng nag-hearing ang bawat committee diyan sa Senado kung ganyan ang gagawin ng Senate President? Parang nangangamoy ito Parang nangangamoy palitan ito ng Senate President About dun sa humanitarian reasons, tama lang yon kasi ililibing nga itong lolo ata ni Lacanilaw. So, okay naman yan. Pero bakit ka pa maglalabas ng show cause order kung bakit hindi ka dapat i-contempt? Aba, di ba ito ang sitwasyon dyan sa Senado? Kanya-kanyang committee yan, kanya-kanyang chairman ng bawat committee. Bakit mo kinokontra ang naging decision ng bawat committee kung yun ang kanilang pinagkasunduan dyan sa kanilang committee? O, di ba? Di sana ikaw na lang ang naging committee chairman sa lahat ng committee diyan sa Senado para ikaw ang masusunod at wala ng deliberation na mangyayari, di ba? So nakakatakot nga yan. Tama ang sinabi ni Senator Amy Marcos na nakakatakot, very dangerous itong ginawa ni Chis Escudero kasi baka masundan pa ito ayon sa senadora. Ayan ha. Ayon kay Senator Amy Marcos, tumanggi si Senate President Escudero na pirmahan ang contempt order kaya pinalaya ito si Lacanilaw. Ayan ho. Bakit siya tatanggi? Yan ho ang naging outcome ng pinagkasunduan sa committee ni Amy Marcos. Di parang ang mangyayari, walang silbi itong mga committee diyan sa Senado kapag ganyan ang mangyayari na kapag nakabuo ng decision itong bawat committee diyan sa Senado, pagdating sa kay Chis Escudero, ayaw niya, parang ano mangyayari doon? Parang tao-tauhan na lang tong ibang mga senador diyan at ang masusunod si Escudero na lang. Di ba? So ano pa ang purpose? Ano pa ang silbi na nagkaroon kayo ng committee diyan sa bawat sulok ng Senado kung
may isang Senate President kagaya ni Chis Escudero na hindi pipirma sa bawat order na nabuo ng isang committee during and after the hearing. O, di ba? Sa totoo lang, ang dami hong tao sa Pilipinas ang nadismaya dyan sa ginawa ni Chis Escudero, hindi pagpirma sa contempt order na napagkasunduan ng committee ni Senator Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano at ni Bato at ilan pang mga senador dyan na membro dyan sa nasabing committee. Kung ganun lang din pala na si Chis Escudero din ang masusunod later on, edi siya na lang ang mamuno dyan sa lahat ng committee. Para kung ano sasabihin niya, diretso sa baol agad. Diretso agad sa decision. Ginawa mong tao-tauhan yung mga tao dyan, mga senador dyan sa bawat committee pagka ganyan. Kahit ano pa man dyan, yung kanyang reason about dun sa mga due process. Bakit? May due process? Si dating Pangulong Duterte nung hinuli, may due process ba ito? Diba? So, paano na yung impeachment ni VP Sara? Nangangamoy tuloy kilikili ito, ha? Nangangamoy tuloy kilikili ko sa nangyayaring ito. Sumisingaw pati yung tumbong ko. Amoy imburnal. Nakakatakot at medyo alarming ho itong nangyayari sa Senado sa pamumuno diyan ni Chis Escudero. So sa tingin ko, one of these days, tingin ko lang naman baka magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa ganyang nangyari kasi they have to avoid that kind of actions kasi ulitin natin, ang silbi ng bawat komite diyan sa Senado kung hindi mo pipirmahan, kung hindi ka makikipag-cooperate, yun ang kanila na pagkasunduan doon sa komite, kung may accountability man, bahala ang mga senador doon, accountable. 'Di ba? Hindi mo naman pag-aari, Chis Escudero, ang Senado para ikaw ang mamuno dyan. Isa ka din sa pinaupo dyan, niluklok ng taong bayan para magbigay ng hustisya sa bawat nangyayari sa bayan natin, maliban sa nagbabalangkas kayo ng batas dyan. So, kung ganyan ang mangyayari, alam na this.